umpisahan na muna natin ito dahil late na nga po tayo ng 1 minuto. Game na ho mga kababayan. O tingnan nyo po. No? Tayo pong mga Pilipino, tayo pong mga ipinanganak sa Pilipinas, natural na mga Pilipino, tayo pa yung walang pagmamahal sa ating bayan. Pero tignan nyo ho itong mga banyaga, mga boss chipamo, sir. Willing magbayad ng malaking halaga para lang po manirahan sa Pilipinas, para po ipagsiksikan ang kanilang sarili sa Pilipinas. Kahit illegal pa gagawin para lang po makatira sa Pilipinas, mga bossing. Bakit ho? Ayan o, mismong NBI, si Melvin Matibag, si Attorney Melvin Matibag na director po ng NBI, siya po yung nagsasabi, naghahayag na ilang dayuhan nagbabayad ng hanggang 5 milyon para lang po magkaroon ng birth certificate, para lang po masabi na sila ay Pilipino. Sasabihin na naman ni Mark Ramos, nung panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Totoo naman po. Di ba? Naalala niyo po, nung panahon ho ng COVID, daan-daan na mga Chino ang pumapasok sa ating bayan, mga naka-PPE pa. Alam mo, mga astronaut na pumapasok. Tapos, nabalita pa doon yung pastillas, ha? Yung may nakaipit daw po na magkano, 10,000 doon sa passport pag-entry ng Pilipinas. Tapos tayo, mga kababayan natin, sila pa yung hindi nagmamahal sa ating sariling bansa po, mga boss chipamo, sir. Bakit nga po ba ginagawa ng mga ito na makapasok sa Pilipinas? Una, isa sa iniisip ko, mga boss chipamo, sir, baka po, alam nyo naman, ang China, mahilig sa mga paspay-spy. Di ba? Hindi lang po sa bayan natin o sa bansa natin, merong ipinapadalang mga spy ang China. Pati po Estados Unidos. Lahat, mga kababayan, halos lahat po ng sulok ng mundong ito, merong ipinapadala na mga kagaya ng mga spy ang China. No? So, ganire, no? Kung pag-aaralan natin o babalikan po natin, mga boss chipamo, sir, yung West Philippine Sea, tapos yung Palawan, no? Kine-claim ng China na kanila daw po nung unang panahon ang Palawan. Meron pong silang naratibong ganyan. Bukod po doon sa 9-dash line o 10-dash line o kung ilang dash line ho, mga kababayan, kapag dating ng panahon na yung mga yan, kine-claim nila na ang Palawan daw po ay dating sa kanila. Ngayon, napabalita din po na yung mga Chino na nakakuha ng birth certificate po sa Pilipinas, nalaman natin, libo-libo yung nakakuha nung panahon ng dating Pangulong Duterte. At meron pa din pong naging balita dyan na sa Davao ang kuhanan yan. Di ba? Hindi natin makakalimutan yon. Ngayon, ang nakikita kong estilo ng China, o ikaw, Chino, o sige, punta ka Pilipinas, tapos kuha ka birth certificate. Ano po? At pagkatapos nun, bibili tayo malalaking lupa. Kagaya ng Palawan. Yung Palawan ho, isang straight ho, pag ganon, di ba mga kababayan? Bad boy ng Ilocos, shout out sa iyo. No? Yung Palawan, pahaba ho, na pababa na pag ganon. Ngayon, kung bibili nila yung malalaking lupa doon, tapos haharangan nila, yung, ano tawag doon? Yung border nung galing Luzon o Visayas, sasabihin nila, wala na, hindi na pwede, mga pribado na ang mga nakatira dito. Malalaking mga negosyante yung mga nakatira dito. Mayayaman yung mga nakatira dito. Yari na po. No, tapos sabay yung naratibo nila, sige, tingnan nyo, sabi sa inyo sa amin talaga ang Palawan Eto meron kaming mga titulo. Nakikita nyo po mga kababayan yung estilo. Kaya napakadelikado po mga boss chipamo, sir, nung nangyari talaga nung panahon ho ng Duterte administration. Biruin mo, binunyag ni NBI Bureau, no, o NBI Director
Melvin Matibag na umaabot ng 5 milyong piso ang ibinabayad ng ilang foreign national upang makakuha ng birth certificate at magamit ito bilang Pilipinong pagkakakilanlan. Tinabio, shout out sa iyo. Ano po ang magagawa kapag ka ikaw ay may birth certificate at ikaw, di Pilipino na sila? No? Passport, pagbili ng mga lupa, pagkakaroon ng mga lisensya, lahat na ho, kung ano yung nagagawa nyo, pwede na din po nilang magawa, mga kababayan. Di ba? Tapos, unti-unti aangkinin ang Pilipinas. Aray ko po. Kaya eto hindi naman ako sa naninira, mga bossing. Tingin ko marami sa inyo, alam na, Caroline Makino, alam na kung sino yung mga kandidato o kung sino yung mga politiko na alam natin na ibinebenta tayo sa China, mga bossing. Yung mga politiko na puro pagtatanggol ho, mga kababayan, sa China. Kaya wag tayong papadala. 2028, mga bossing, although malayo pa ang eleksyon, pero kailangan nakatatak sa isip natin, Archie Beroya, kung sino yung mga hindi dapat iboto dahil baka ang kabagsakan ho natin, mga bossing, ay gigising tayo ng umaga na China na ang may hawak sa Pilipinas. Oo, ganid ho yung mga yan. Kaya nga ho, pati yung kay Panfilo Lacson, mga bossing, although ako po ay nakasuporta kay Senador Panfilo Lacson, yung 60-40, hindi ho ako agree doon. No? Alam po natin kung gaano katuso ang China, mga kababayan. Kaya yung 60-40 exploration, no? Mga boss Chipamo, sir, 60 ang matatanggap ng Pilipinas, 40 ang China, at sila yung kikilos. Wag. No? Mag-e-expect ka na hindi ka gugulangan yung mga yan? Di ba, mga kababayan? Lahat ng pagiging tuso nandyan sa mga yan ho, mga bossing. O ngayon, nako, saan tayo? Dumito muna ho tayo. Kay Amy Marcos, mga kababayan. Ay, sandali, hindi. Dumito na tayo. Dumito na tayo. Mamaya na si Senador Amy Marcos. Kay Robin Padilla muna ho tayo, mga bossing, no? Si Rob, yan na naman kayo, si Robin. Si Robin ba maka-China? No? Ako pansin ko, isa to sa bumibira no? Jennifer Collins. Expired na ba siya? Pagkatap,